Good morning guys. Bago ako bumangon, nanood muna ako ng vlog ni PB doon sa yung batang naglalaban na kinausap niya na nakapag-asawa ng maaga na 17 years old lang. Ito kasi yun dahil kaya ako napareact dahil naalala ko yung kabataan ko na I took the challenge from my dad kasi ang papa ko maano doon dahil marami akong manliligaw nung kabataan ko nung mga 15 ako, ang daming manliligaw. Tapos palaging sinasabi ng papa ko na pag nag-boyfriend daw ako, ipapakasal ako kaagad. So naisip ko, bakit ganun ang sinasabi ng papa ko sa akin? Yung mga kapatid ko hindi naman. So ang ginawa ko, nag-boyfriend talaga ako pero at the age of 17. Pero ang challenge doon is sabi ko sa sarili ko na if pipilitin niya akong mag-asawa, talagang lalayas ako sa amin. Kasi hindi naman talaga ako nag-boyfriend dahil umibig. Naawa nga ako doon sa lalaki dahil tutuhanan pala yung sa kanya. Anyways, yun nga ang nangyari. Nung nalaman ng papa ko, tumawa. Kasi ano daw ako yung very rebellious. Sabi ko naman, kasalanan mo ito dahil china-challenge mo ako na pag nag-boyfriend mag-asawa na agad. Ako pa naman yun, aris kasi ako eh. Pag china-challenge ako, gagawin ko talaga yun. Yung mas may gana kang gumawa ng isang bagay dahil china-challenge ka. Ganun ang ugali ko. Pag may challenge, yan. And then, nangyari, yung lalaki ang umiyak dahil hiniwalayan ko nga nung nalaman kong hindi naman pala ako ipakasal ng papa ko. So, hiniwalayan ko yung lalaki tapos umiiyak. Doon nakiusap kay papa. So ngayon, ang papa ko naman, ang nakiusap sa akin na balikan ko daw dahil hindi napapasok sa school. Kasi pareho kaming 4th year high school noon eh. So anyways guys, yun ang challenge at I took the challenge. Pero hindi naman pala seryoso yung papa ko doon. Yung bata na yun, she took the challenge pero seryoso yung papa niya. Kaya tuloy na paaga siyang mag-asawa, which is nakakapanghinayang dahil siya pala is may plano pang mag-aral. At yung boyfriend niya gusto pa rin mag-aral. So pwede pa sana yun mag-boyfriend lang sila at mag-aral pa. Kasi pareho silang nag-agree na mag-aral muna sila. Yun sana ang maganda. Doon nagkamali ang parents dahil pinilit nilang ipakasal. Pinilit in a way na pinakasal nga nila sa tribu yung mga bata. Pwede naman palang hindi ipakasal dahil nga gusto pang mag-aral. Yun ang kamalian ng parents. Kaya sa panahon natin ngayon sa mga modern hindi na yan mangyayari. Pero ang masakit is nangyayari pa pala sa kabundukan. Kasi as I said, yung mga kabataan nandyan sa kabundukan masyadong inosente. Hindi sila na-contaminate yung utak nila sa galawang syudad, galawang downtown, galawang rehabilitation. Di ba? Ang sa kanila lang nasunod is yung doon sa bundok nila. There are good and bad in a way. Kasi yung doon, kulang ng education, kulang ng, alam mo yun, yung pag-iisip nila hindi na broaden. Kaya, ganun ang nangyari sa bata. Tinanggap na lang niya yung desisyon ng parents niya dahil siguro nag-iibigan nga sila pero gusto pa rin nilang mag-aral. Kung nagkataon na pinaglaban sana niya yun na kahit mag-boyfriend lang sila at mag-aral talaga siya kahit saan siya pupunta, sana hindi siya nag-asawa ngayon at sana nag-aral siya ngayon. Sayang ang pagkakataon. At dahil lang sa challenge ng magulang, nagawa ang isang bagay na nasira ang kinabukasan ng anak. At meron namang iba na magulang, pero sa bagay ngayon nangyayari na lang yan sa kabundukan eh. Dito sa downtown area dito sa kabihasnan natin kumbaga. Wala na yang mga yan. In fact, meron nga akong mga nakikita ngayon yung mga kabataan ang aga-agang nagde-date na nga buntis yung iba pero wala pa rin. Kung pakasalan mabuti, kung hindi okay naman. Alam mo yun yung kabaliktaran ng pangyayari between sa atin dito sa rehabilitation tapos sila doon sa kabundukan. Pero yun nga,
ang safety ang mga bata sa kabundukan, pero dahil sa sa tribo na pamamaraan, merong mga buhay-buhay ng mga kabataan na nasisira dahil sa paniniwala nila. Kaya iwan ko, sana lahat tayo matuto, lahat ng mga magulang matuto na hindi ang pag-asawa ang dahilan. Hindi. I wonder talaga bakit yung ibang magulang hindi pa rin natututo na hindi pag-aasawa ang dahilan ng paano masolve mo yung isang problema. Just because your children or yung mga anak mo is nag-boyfriend, kailangan ba talagang ipakasal? Sa side ko naman, buti na lang rebellious talaga ako at yung papa ko, nagbiro lang pala dahil nung tinutuhanan ko na, hindi naman pala niya ako ipakasal. Pero as I said, hindi ko talaga balak magpakasal. Ang ano ko lang is tingnan ko kung hanggang saan yung sinabi ng papa ko na ipakasal niya ako. Dahil kung talagang tutuhanin niya yun, maglalayas ako. Yun ang ano. Dahil hindi naman talaga ako magpakasal. In fact, nagpakasal ako, I was 42 years old na. Kasi naano ako na nag-enjoy talaga ako sa buhay. Kaya ganun. Kaya sana yung mga kabataan mapanood yung ano na yon, dahil malaking aral yun sa mga kabataan ngayon. Malaking aral yun. Kaya yun lang guys, napa-comment lang ako dahil yun nga, nangyari sa buhay ko at ito sa kanya, nangyari sa kanya, naawa ako sa kanya dahil hindi siya lumaban. So bye guys, good morning sa lahat.